Alright, so good morning po sa inyo mga kapatid. So ito kanina, ginawa ni PBBM, di ba? Di ba, kinumpleto na yung mga members, pati yung chairperson ng ICI, no. Isa sa mga unang, ang napansin ko nga ron, tatlong justices, former justices ng Korte Suprema. Isang produkto ni Pinoy, and then yung dalawa, alam ko si Bernabe at itong si Andres, ito ay galing kay Digong, ba? So pero hindi sila mga politicians. Wala silang masasabi na na mga appointed ni Marcos yan, yung mga nilagay diyan. Hindi, mga sabi natin may utang na loob na tinatanaw kay Digong, kaya sila naging mga justices ng Korte Suprema at ganoon din kay Pinoy. 'Di ba? Tapos kumuha ng isang miyembro taga Sisip Gores Velayo, yung country managing ng Sisip Gores Velayo, at alam ko magdadagdag pa sila ng isa pa. No. Pero yan kasi yung mga pangunahing miyembro. Ngayon, ito naman po si Babe Singson, 'di ba, na dating DPWH Secretary. So, sila yung panahon niya yung nagsimula ng flood control projects na yan. Konti lang yung pondo nila tsaka yung nakagawa sila ng master plan na hindi ginamit ni Mark Villar. Pagpasok ng Marcos administration, wala pong na-turnover etong si Mark Villar kasi hindi nila ginamit yung galing kay Pinoy. And that kind of attitude is what I really hate. Na hindi porke galing sa nakaraang administrasyon, hindi nyo na tatapusin. Kaya nga ako naiinis sa administrasyon ngayon, sa kanyang DENR, sa kanyang DPWH, sa kanyang MMDA, dahil pinabayaan nilang sadya yung restoration ng Manila Bay. Sayang yung mga nailagay na doon. Hindi nagagamit ng taong bayan, hindi makapag-pamasyal, makapag-jogging dahil may bakod pa hanggang ngayon for 3 years. Diba? Mula nang maupo si PBBM, wala nangyayari doon. Kaya ako naiinis. Hindi kasi ako pabor sa ganung gawain. Nakapaggaling sa kabila, hindi nyo itutuloy. Mali yun. Dapat natuto na tayo ng leksyon sa panahon ni Cory Aquino. Lahat ng galing kay Apo na kay pinabayaan. Diba? Now, going back. So, etong si Magalong, inaakusahan po nila si Magalong na bias. Okay? Kasi DDS, Duterte Defender, na ganon. Pero, nung panahon po ni Duterte kasi, halos lahat naman tayo Sabi ko nga, congratulations sa hindi. Halos lahat tayo pumupuri kay Digong kasi akala natin hulog ng langit, yun pala, hulog pala ng China. Walang kinikilalang totoong Diyos. Di ba? Demonyo pala. Ang importante ngayon, na nakikita ko rito, ay yung willingness niya para po rito sa laban dyan sa korupsyon. Yan ang importante sa akin. Hindi ko kasi pwedeng isama ang NBI. Kasi ang NBI po ay magiging katuwang-puyaan ng ICI. Kasi ang ICI is recommendatory. Sasabihin nila, okay, may private person dito, private entity na involved, investigate ninyo DOJ. Then si DOJ ngayon ang magpapa-investigate kay NBI. Okay, so isa lang ang boss ng NBI, si DOJ Secretary. Yun po yung dahilan. In-explain ni PBBM yan kanina sa kanyang announcement. Now, okay kung totoong DDS siya, pero ang ano kasi dito, ang mas nagustuhan ko rito sa kanya, dito kay Magalong, yung kanyang naging paninindigan. Gusto ko yung mga taong unpredictable Gusto ko yun. I'm used to that. I was trained to be like that. We always love to deviate. Hindi kami yung bastang susunod na lamang sa agos. Ganon. Kung ano yung convenient, kasi maraming ganito sinasabi, we tend to dig further. Ngayon, kung anong makita namin, yun ang paninindigan namin. No. Ngayon, ang nagustuhan ko rito sa kanya, ito po
Eto, yan. Diba? Higit naman sa kanilang lahat, siya lang naman yung naglakas ng loob na sabihin yan eh. Yung anatomy of corruption. Pangalawa, ang mga binangga niya hindi ho ordinaryong mga pulis ha. O si Albayalde, binangga ni Magalong noon. Dahil sa Ninja Cups. Yung nahuhuling droga, nababawasan ng mga Ninja Cups. O, isa pa dyan, ito ho lalo, ito yung pinakamatinding nakita kong dahilan kung bakit po si PBBM gusto si Magalong. Naalala ninyo yung Mama Sapano? Di ba? Yung Mama Sapano, di ba nung yung mga bangkay nung SAP Fallen 44, dumating na diyan sa airport sa NAIA, di ba? Walang Pinoy. Si Pinoy kasi busy doon sa Mitsubishi o parang ribbon cutting sa Laguna. Di ba? Tapos si PBBM, ang tanging senador na umiiyak na nakasaludo sa mga kabaong na ibinilalabas ng SAP 44. Walang Fidel Ramos na pumunta doon samantalang si Ramos ang ito daw nagkakamali, ang nagsimula ng Special Action Force. Si BBM lang talaga ang tanging senador ng taga-legislative department. Tapos, eto pa. Pinanonood ko siya noon nung umiiyak noon habang nakasaludo. Hindi siya nagbababa ng kamay. Nakaganon talaga siya. Oh. Hanggang hindi nakukompleto yun. Tapos, nung nagkaroon po ng investigation, tinumbok niya talaga kung sinong salarin. Although, mga tao, ang tinuturo na talagang salarin doon ay si Pinoy, ang kanyang, dahil siya yung siya yung huling magdidesisyon kung papayagan. Pero ang utos nga niya is stand down. Diba? Tapos yung hindi dapat kabilang doon sa command, in-employ niya yung suspendidong kaibigan niya. Yung kabarilan niya. Oh. Nagkaroon ng kaleche-leche. Tsaka yun talagang ganong desisyon niya. Hindi po siya, alam niyo nung panahon na yun, pag binangga mo si Pinoy, nako, para kang humanap ng sakit ng katawan. Ayun, etong isang sinisi nila ng sinisi noon, si General Napeñas, na nag-iiyak nga dahil ipinabayaan yung mga SAF. Ngayon, nung nakagawa na sila ng report, pinuntahan nila yung lugar kahit napakadelikado, may mga nagpo-push na baguhin ang report. Eh sinabi niya diyan, in just one sitting, babaguhin namin yung report. Ano yan? Wala ba akong kaluluwa? Hindi namin sisirain ang prinsipyo namin. So, siya yung dating CIDG director. Yun ang isang nagustuhan ko rito noon. Yung paninindigan niya. Tapos binangga niya, una pa lang yan. Tapos sa Ninja Cups, marami siyang ginalaban pa. So, kung tinitimbang ko, yung DDS siya. Pinuri niya nun si Duterte. Ako pinuri ko rin nun Pinagtanggol ko pa nga Diba? Isa lang din namang ngayon, ito namang isang loko-loko rin si Trillanes. Na mayroong sinasabi si Trillanes na dapat banggitin din daw nito ni Magalong. Malay ba niya? Di ba kung mabanggit pa yun? Ay kung baka banggitin yun. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung flood control. Yung infrastructure, hindi lang na flood control project po ang iimbestigahan Ang iimbestigahan dito, infrastructure projects ng gobyerno natin. Di ba? Sa akin, tignan natin kung ano yung mga magagawa ni Magalong. Kaya naman ako naiinis dito kay Ridon. Yan. Sabi niya sabi ni Ridon dito. Ito sabi rito ni Saldico, wala raw po siyang kumpiyansa sa binuo ni PBBM na ICI dahil nandun daw si Magalong. Bakit? Si Magalong kasi yung talagang bumabakbak na sa kanya
Hindi ko rin naman kasing maintindihan, bakit ba may mga nagtatanggol dito kay Saldico na mga Marcos loyalists, mga vloggers? Bakit? Magkano? Di ba? Eh, si PBBM nga mismo na pester yan eh. Kaya nga pinag-resign yan, di naman totoong nagkasakit yan. Ano yun? Matapos lang yung gahaan ng 2025, nagkasakit na. Oh, ang sabi nga, nagalit nga, di ba sabi ni Sandro? Nagalit si Dad. Dahil sa nangyari doon sa kanyang NEP. Nung dumating sa kanya, di niya na makilala. Oh, nung ni-review nila, hindi sapat yung ilang araw, ilang linggong review lang. Di ba? Kaya sino ho napahamak doon, napahiya? Pangulo. Pangulo ang nasisisi ron. Oh, sa pinaka-corrupt, most corrupt na national budget natin. Kagagawa niya ni Saldico. Sabi nga dito, nababahala si Saldico na baka hindi maging patas. Ha? So kapag po siya na-indict, hindi patas ang investigation. Lang iya. May pauna ng mind conditioning eh. Di ba? Kaya hindi ako magtataka kapag kami mga grupong magtanggol dito sa laki ng nakulimbat nitong pera. Nako. Di ba? Malamang pumondo. Oh. Sabi rito, nababahala raw si Saldico na baka hindi maging patas ang investigation ng ICI dahil kabilang si Magalong. Na dati nang tumukoy sa kanya bilang isa sa umano'y utak ng flood control corruption. Eh, proven naman eh. Ano yan, it does not give me confidence that this independent body will conduct a fair and unbiased investigation, given that the investigation has not started, but Mayor Magalong is already giving statements to the media on the subject and my alleged involvement. Wow. Baka pag namatay itong taong ito, mataranta yung si Satanas, no? Overqualified. Anong pinaggagawa nila ron sa national budget? 'Di ba? Pagkatapos ng second reading ng budget ng NEP, bubuo sila ng small committee sa ilalim ng kanyang committee appropriation. Oh, etong scam committee ay small committee, ito na yung tumatanggap ng individual insertion. Tawag nila individual amendment. Why is it that individual amendments cannot be done during the committee hearings? Oh, 'di ba? Kasi masasawata sila sa committee hearings. Hindi nila maisisingit doon kasi it was done publicly, 'di ba? Naka-live public. Hindi nila magawa yung kalokohan. Kaya doon sa small committee, yung mga tao niya, yung staff niya, yun ang maghahanap ng pondo mula doon sa NEP, sa request ng Pangulo, kukunin nila yung budget, i-realign nila sa sinisingit nila. No, ganun ang kalokohan nilang pinagagawa. Mabuti sana kung maayos yung kinahantungan eh. Eh ang problema, kinangkong yung pera eh. Oh. Tapos ang nasisisi ang Pangulo, walang project hanggang ngayon. Pagdating sa flood control, paano magkaka-project? Hanggang pangalan lang, hanggang statistics lang ang meron. Kasi ang totoong pinagamitan ng pera, may repair. Yung mga naunang flood control, yung mga existing, na malamang galing pa sa nakaraang administrasyon. Di ba? Yung iba naman, paulit-ulit na pinupondohan. Kaya sabi rito ni Ridon, sabi rito, umaasa si Ridon na mag-i-inhibit hayop no? Mag-i-inhibit si Magalong sa ilang mga proyekto na iimbestigahan ng ICI. Ayon kay Ridon, may mga nasambit si Magalong na maaaring makakaapekto sa investigasyon ng ICI. Anong ICI? Matatandaan sinabi ni Magalong ng ilang mga kongresista ang sangkot sa korupsyon sa flood control. Hala, edi lahat yun. Iwasan niya na, gano'n. Corruption sa flood control, kasama na dito si ako Bicol Party List, Saldico. So ito pong si Ridon ay protector. No? Kung sinasamba nyo at pinagtatakpan pinaniniwalaan nyo to si Ulo, nako, nagkamali ho kayo. Protector ito ni Saldico na gumalit kay PBBM. Oh. Dapat nga, disqualify na ng COMELEC yung party list yan. Diba?
Tapos ang gusto pa niya mangyari, mag-i-inhibit si Magalong. Ay nako, isang malaking katarantaduhan yan. Mabuti nga, meron eh. Ito pa ha, ito pa yung isang matindi. Ha? So sabi rito uh, ni Ridon, handang paharapin si House Speaker Martin Romualdez kung kinakailangan. Saan pahaharapin? Sa hearing po ng Infracom. Diba? Bakit mo pahaharapin? Mismong si Curly Taps nga, inabsuelto siya. At saka walang maliwanag na kasong reklamong nakasampa laban sa kanya tungkol dito. Puro speculation. Diba? Ano yun? Kapag ako, tutol po ako na paharapin si Martin Romualdez dyan sa Infracom. Pabor akong unahin siyang imbestigahan ng Infracom. Ang ginagawa po ni PBBM ngayon is sa amin sa mga Filipinista is tinatawag namin itong revolution from the center. Bakit? Ang revolution from the center, ito po yung mismong gobyerno ang i-revolutionize niya ang sarili niya. Alisin niya, i-without niya yung mga demonyo, yung mga corrupt, lalo na yung mga overqualified sa impyerno. Para maging credible na magsasabing, let's do the right thing. Matakot tayo sa Diyos. Tapos ang nasa loob ng gobyerno, mga demonyo, mga overqualified pa yung iba. Kaya ang tagal mga matay. Di ba? Kasi walang destination. So, yan ang revolution from the center. So, inuuna niya yung nasa loob niya. Kaya sinasabi ni PBBM, kabilang sa iimbestigahan dyan, walang sasantuhin. Martin Romualdez, kabilang din. Toby Chanco, kabilang din. Lahat ng mga nandoon sa reklamo, yung nandoon sa website, at yung 12,000 complaints ng mga tao, yun ang tututukan nitong ICI. Sinabi nga mismo ni Vizcaya rito, Vizcaya clears Romualdez on flood projects payoffs. Sabi niya, baka po nagagamit lang po ng mga politiko ang kanyang pangalan. Diba? His name may have been used by politicians. Kasi diba ron sa hearing, nabanggit niya doon sa kanyang statement, yung dating congressman namin, isa yon, yung Marvin Rillo. Naniniwala ako doon sa kanyang sinabi, to be honest with you. Kahit na yun ay kaalyado pa ni Martin Romualdez, pero ulitin ko, naniniwala ako doon. Bakit? May picture sila roon sa loob ng kanyang opisina sa St. Gerard. Kung yun ay nagpa-picture lang, bakit dun sa opisina? Pangalawa, bakit kilala nito yung Bogs Magalong na Chief of Staff ni dating Congressman Rillo? Bakit kilala niya? Tapos friend pa sila ni Magalong, ni Bogs Magalong, sa Facebook, friend sila ni Sara. Kaya ako, naniniwala po kung totoo yun. Ngayon, ang hamon ko naman po kay Martin Romualdez, yung mga taong, kung totoong wala kayong kinalaman dito, alam ko, may nanonood sa akin na mga taga-office ni SMR. Alam ko, meron doon Eto, hamon ko sa inyong amo. Ipakulong nyo po, kasuhan nyo yung mga gumamit ng pangalan nyo. Diba? Sampahan nyo ng kaso. Bakit? That's libelous. Ginamit yung pangalan ninyo. Diba? Para bahala sila ni Curly Taps ang magbakbakan sa korte. Para sila yung bumakbak dito kay Curly Taps na magsabi na siya ay nagjo-joke lang. Pero hindi totoo yun. Diba? Pero kung totoo yun, mainam. Sampahan ni Martin Romualdez. Hindi lang naman yun Hindi lang naman sila Rillo Doon sa kanyang statement, may iba pa. Na sinasabi, ito ay para sa taas, ito ay para kay Martin Romualdez. Diba? Yan.
Tsaka kapag si Speaker Martin ang pinaharap diyan sa Kamara sa investigation nila, wala akong maniniwala. Sabihin na naman ng mga kritiko, bias. Di ba? Ganon bias. Because in the first place, hindi nga dapat nagkakandak ng hearing na to etong si Ridon. Mismo nga si Sandro nagsabi na hindi dapat ang mga mambabatas ang magsagawa ng hearing. Kasi sila yung subject eh. Sila yung inaakusahan ng Pangulo. Sila yung sinabihan ni PBBM na mahiya naman kayo. Ang dami nilang atraso. Insertion sa national budget. Yung flood control, in-insert nila, kinangkong yung pera. Kasabwat mga taga-DPWH. Di ba? Excuse me. Kaya hindi ako pabor na pahaharapin dyan. Kung merong dapat paharapin, etong si Ridon, walang iba ho kundi yung kanyang pinoprotektahan na si Saldico. Yun ang dapat na paharapin. So, at yun ang kanilang imbestigahan. Pabayaan niya yung iba dyan na magbukpok ng tanong. Makabayan block o may hiling mag-research ang mga yun. Pabayaan niya. Diba? So, tingnan niyo tong video na to ha. Another proof na isang congressman na humingi. Nako. May isang congressman din na humingi ng ano. O siya ho yung eto si Laurel. Siya ho ang Secretary ng Agriculture. Tingnan niyo si Ridon na speechless dito. Sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. Bago ako pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. Isang congressman na humingi sa akin ng isda. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan for my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. Ano yun eh, pinipressure sila dati para magbigay ng permit to import. At yun nga yung kanina rin ini-investigahan na Kiko Pangilinan. Diba? Ilang milyones, 59 million yung kanilang inimport na isda. Tapos sabi ng taga-DA, kung kausap nila, tinanong, hindi nyo ba naisip kung gaano kalaki yung value ng inyong inimport? 59 million? Hindi po. Na kaming ideya. So pagpasok nito ni Laurel, hindi na sila pumapayag na sundin yung gustong mangyari ni Saldico. Isipin nyo ganun mag-manipulate tong taong ito. 'Di ba? Sanay na sanay. Panahon ni Duterte, kaalyado niya yan eh. Si Saldico. So, pagpasok ni PBBM, kinalaban ng mga Duterte, kinalaban si Sara at sumipsip kay PBBM sa pamamagitan ni Martin Romualdez. Kaya nakuha niya yung Committee on Appropriation Chairmanship. At ang pangalan ng Saldico. Sige po, you mentioned Congressman Saldico, so do you have more information about that? Well, I only have personal knowledge on the 3 companies he wanted me to give allocation kahit na may formula na kami. Hindi ako pumayag magbigay ng kahit isang container sa kanya sa 3 nominated companies niya. At ang isang kumpanya doon, pangalan pa, ZC Victory Fishing Corporation. Can you state all the other companies that you're mentioning? I don't remember as of the moment kasi biglaan itong mga natin. So ano po yung gusto niyo pong banggitin about that? Do you feel that there is a conflict of interest there? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, we were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Well, very important that you mentioned being forced. No? What do you mean by being forced, actually? Well, pinipilit na kami mag-issue ng import permit while we already have a formula. No, which ito nga yung formula na lumabas and it is very clear na fair to sa... Ang lakas ng loob ni Saldico, hindi niya naisip na ang line of business nito ni Chu Laurel, ay nasa isda. Kanila yung kumpanyang Frabel.
Ano, Frabel fishing. Scientifically, the data speaks for itself. At kaya kong tindigan to. But you have did you actually issue it or no? Did you issue po the request? No. All right. No. Thank you. And ayoko Tinapos na kaagad no? Ay nako. Pagdating Kiko, ang bilis natapusin yung mga tanong. Ay nako. Kaya sabi ko ganon, si SMR papaharapin mo sa Kamara de Representante. Di lalong nagka-leche-leche yung tao, di ba? Na biro mo, iimbestigahan siya ng mga subordinates niya. Di lalong nagmukhang katawa-tawa si Martin Romualdez. Ang pinaka-perfect na gawin ni Martin Romualdez ay gamitin, total under oath, yung statement ni Curly Vizcaya at sampahan ng kaso yung mga taong binanggit niya na gumamit ng pangalan niya para sa kanilang pangunguleksyon sa kanila. Para magkaalaman sino ang nagsisinungaling. Si Carly Taps, di ba? O yung congressman. O, yan ang pinakamagandang gawin ni Martin. Para ma-reassert niya ma-assert niya na, hey, wala akong kinalaman dyan. My name was used by these people. Ganon.